Totoo ba na ikaw ang benefactor o tumutulong kay Mark? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo, oo, napakabilis silang mahusga. Ang hirap. Wala naman ako ginagawa masama sa kapwa ko. Tuloy lang politika pinagkanta ko. Yung pangarap ko yung nagutupad, gusto pinag-uhusga. Parang ang hirap. Gano'n ka sakit sa'yo? Walang pinipili pagkatao, edad, kasarian, kapag itinakda ng Panginoon ang dalawang taong inilaan niya sa isa't isa. Walang gender. Ganun ako kasi nahihiya akong lumabas. Lalakad lang ako sa mall, bubulungan ng mga tao. Hindi dapat itanong yung wala akong pinagbigyan ng press para i-explain ng sarili ko. Kundi ikaw. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Ako ang bongga pala dito sa Okada, ang sosyal. Para namang hindi ako bagay dito. Ito si Jojo Mendrez. In-invite niya ako, kakain daw kami. Pero hindi niya alam, may sorpresa ako sa kanya. Dahil controversial siya. Ano dito pupunta ako yung controversial sa kanila. Bahala na. Hello, Sergio. Hello, Sergio. Ayan. Thank you sa invitation. Sergio, sorry. Itong lately, a weeks ago, may mga pumuputok na balita regarding din sa pagkikita ninyo ni Mark Heras. Sino ba si Mark Heras? Matagal na ba kayong makakilala? Ano na start profession? Actually, hindi mo kaibigan ni Mark. Several years ago, galing siya sa hotel ko sa Lucena. Matagal ng panahon. That was the first time na mag-meet kami ni Mark. Yun lang yun. So, nalulungkot lang ako kasi ang mga tao, yung naisip na sa social media sa ibang mga, parang hindi ako sanay sa ganun. Kasi pag-isip ko sa umaga, tingin ko lahat at mga kung ako makikita ko si Mark Heras, parang hindi ako sanay sa ganun. Kasi ito naman, pinangarap yung magkamero ng ganito, sa akin lang, lang yung kanta ko sa radyo, tama mo yun. Ang sabi mo, nakita kayo sa Lucena years ago. Paano nangyari? Anong dahilan? Merong event na invited sila, so doon sila sa hotel ko nag-stay, doon sila nag-overnight. Yun lang yan. At itong muling pagkikita nyo, paano yung nangyari? Dinarrange lang na magkita kami dito kasi meron siyang support for my song. Other than that, wala kami nag-usap. Bakit parang nagkaroon ng mali siya? Yung pagkikita ninyo, sa isang sulong kayo. Yun na, I have nothing against with LGBTQ kasi yung affection mo, pagkapan sa tao, wala yung pinipiling gender. Nataka lang ako, bakit nagkakameron ng ganung kulay, yan isang bagay na wala naman. Para din ako makapaniwalang millions of Filipinos ang naniniwala agad sa napapanood nila, which is hindi tama. Direct ang tanong, totoo ba na ikaw ang benefactor o tumutulong kay Mark Heras? Dahil alam naman natin, milyonaryo po ito si Jojo Mendrez. At itong si Mark Heras, ay sabihin na natin medyo tagilid ang financial status na kung saan nagsasayaw na lang ito sa Apollo Keyboard. Diretsa, ikaw ba yung tinuturing o sinasabi benefactor? Hindi Morley, hindi yan totoo at wala kami any relationship or whatever. Wala kami nagpag-usapan ng ganito. So malilim na malabas na gawin. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo, oo. Oo, maniniwala ako dahil galing So sa'yo. sabihin ko, hindi na ikaw maniniwala ka ba na sabihin kong hindi? O di ba parang Hindi na paniniwala dahil sinabi mo. yun nga. Pero ang tao, sila yung nag-uusga. Whether anong sabihin ko na hindi o ng oo, natuto na yung isipan nila. So parang wala na akong depensa sa sarili ko. Para bang feeling ko, nahusgahan na ako ng tao na wala silang anything na tanungin ko na ako ng opinion ko. Paano ba nangyari ito? Kundi para sa kanila, napakabilis silang mahusga. Bubuhos ang mga comments sa social media na nakakasakit. Parang ang hirap. Kaya ako, wala na lang sana akong sasabihin whether oo o hindi kasi kahit sa mga salita, wala na silang paniniwalaan kundi sarili. Yun ang masakit. Ang sabi mo kanina, nakita kay ni Mark Heras dahil kinukuha mo siya para sa Summer in My Past. Pero arrangement. Arrangement. May arrangement taga noon at kami to be safe, nakita na lang kami sa place na hindi maliwanag. Nasa gilid lang kami ng isang lugar para hindi sa meron ng alam mo na yung kulang, yung mga usap-usapan na
Ang binibigyang pansin dito ng ating mga intrigera, mga buzzers, ay nung naglalakad daw kayo dito sa Okada Hotel, nauna ka at tapos parang naiilang si Marqueras na nakasunod sa iyo. Na para bang may iniingatan si Marqueras na kung wala naman kayong gagawin masama, anong dapat ikain? Parang yung dapat daw, parang may itinatago, may nililingin. Yun nga ang lumalabas sa video, which is walang gano'n. Kaya nga pag tinignan mo isang video na walang audio, doon ka na magagawa ng sarili mong kwento. Gano'n sa social media. Wala namang gano'ng feeling sa oras na yun. Pero pag papanoorin mo, may kulay. Di ba parang ang hirap mo ipupensa ang sarili mo na hinuskahan ka ng taong Morty. Pinaghirapan ko ang pangalan ko Morty. Napakatagal nilang dekada kong iningatan ng pangalan ko. Kumakanta lang ako ng simple, tumutulong ako ng hindi nakikita ng tao. Wala naman ako ginagawang masama sa kapwa ko. Ngayon lang politika pinagkanta ko. Yung pangarap ko yung matutupad ko kasi pinag-uusgahan. Parang ang hirap. Gano'n kasakit sa iyo? Ano sabi ng pamilya mo? Naniniwala naman sila sa sinasabi ko. Pero wala akong against sa relasyon o kung magkagusto ka sa kapwa. Kung babae sa babae, wala akong ano doon. Kahit wala yung nakasulat sa Biblia, nire-respeto ko yung Bible ko. Naniniwala ako na wala sa Biblia yung ganun klase ng pagmamahal. Pero paano mo ipapaliwanag yung nararamdaman mo? Sa kapwa mo, kasi magkagusto ka sa kapwa mo. Kasi nga, hindi naman tao mag-husga dapat i-respeto natin yung feelings ng bawat isa. Tamang mag-husga sa atin, Panginoon lang. Kasi naniniwala ako more dito sa kasabihan na walang pinipili ng pagkatao, edad, kasarian, kapag itinakda ng Panginoon ang dalawang taong inilaan niya sa isa't isa. Walang gender. Walang gender. Walang karamihan sa buhay, mayaman ka o mahirap, wala yun. Basta kung kayo magtatagpuin ng Panginoon, walang makakatagpuin. Yun lang yun. Pero pinagtagpo ka ni Mark na hindi doon sabihin ito. Orly, kaibigan kita Orly. Pwede ba naman ko naniniwala sa mga gano'n? Pero pinagtagpo kayo. Ay, ito na yun. Pinagtagpo dahil sa merong in-arrange na pagsuporta niya sa kanta ko other than that ay so bakit napaka-malicious yung lumalabas na mga picture, video. Actually, hindi ko matingnan-tingnan eh. Hindi ko rin nababasa na yung mga comments sa social media. Napakadami mo rin. Hindi ko pwede pag isa-isahin na explain ko ganito, ganyan. Kasi nga, kahit sabihin ko wala o hindi, o walang paniniwala. Kaya paniniwalaan ko lang yung sarili ko, yung mga tao nagmamahal sa akin, nagsusupport sa akin, yung mga kaibigan ko, yung mga simple mga tao na tulungan ko. Yun ang nakakakilala sa akin. Speaking of natulungan, natulungan mo ba si Mark Harris? At anong tulong na ibigay mo? Wala naman akong tulong na naibigay sa kanya, kundi kwento niya sa akin ng buhay niya. Maganda yung pagkatao ni Mark, yung acceptance niya sa buhay niya na yung career niya ay kahit wala, ay mabubuhay siyang masaya. Sinabi niya yung situation ng buhay niya, yung hard work niya, ang nakagis na niya nagpalaki sa kanya. Kaya yung respeto niya sa mga gay ay mataas. Hindi niya yun babastusin, hindi niya yung sasaktan kasi ang nagpalaki sa kanya ay gay. Ipagpatawad mo to, Joe, bilang magkaibigan tayo. Ayoko sirain yung friendship natin. Pero at this time, ewan ko kung makagalit ka sa akin. Gusto ko lang marinig mula sa'yo. Crush mo si Mark Harris. Hindi na pwedeng ganyan ano. Hindi dapat itanong yung... Ayoko kasi mag-komento ba na parang reaction ko sa badili nakakahiya kasi ayoko may magtampo sa akin. Kahit sino, kung meron ka ng attraction, whether lalaki or babae, entitled ng bawat isa. Wala namang ibig sabihin na kapag na-attract ka sa tao, may gusto pa. Totoo naman. Lagi nang sagot ko doon. At sabihin ko sa iyo, hindi ako na-attract, hindi ka naman maniniwala kasi nga nagtutulak ka ng social media. Kung sabihin ko namang na-attract ako, at sasabihin naman yung iba, tumikilig lang sila, nag-viral yung song ko, sumasabay lang sa publicity. Wala rin akong i-explain. Publicidad ba lahat? Diretso. Hindi more kasi hindi pa naman kami nag-meet ni Mark Harris. Alam mo naman ang katotohanan. Go-viral na yung song ko. Hindi naman ako sa nagmamalaki. Meron naman mga figures na pumapasok naman sa management ko kung ilang yung views na nakakamap ng somewhere in my past. Hindi ko kailangan yung publicity kasi ang dami tumutulong sa akin yung social media influencers, mga radio stations sa YouTube. At ako, tulong yun muli, ang tugtog nila. Hindi yung kailangan mong bayaran o ang tulong natin. Kaya hindi ko kailangan yung publicity for that. Kaya ang hirap ng sarili ko ngayon. Hindi ko alam, mahihiya ako lumabas sa bahay. Kaya natakuan mo ako dito, di ba? Hindi lang ako nakipagkita, wala akong pinagbigyan ng ibang press para mag-explain ng sarili ko. Kundi ikaw. Joe, ang tanong ko lang ay ito. Walang mali siya ang pagkikita ninyo ni Mark Harris, sabi mo.
At hindi ka rin against sa mga LGBTQIA+, kung ano man ang sasabihin. Ang bawat isa ay may karapatang magmahal at mamili kung sino ang gusto rin makasama. Question ko, Jo, after lumabas ang issue na ito, ano ang ginawa mong hakbang? Nagkausap ba kayo? Tinawagan mo ba? Nag-text ba kayo ni Mark Heras para pag-usapan mo? Wala kami ng communication. Nag-reach out siya sa manager ko. Sabi niya, para daw proteksyonan ako, tsaka siya, bibigay siya ng kanyang official statement. Pero until na wala. Kaya nalulungkot ako kasi ang isang bagay ay kayong lumaki sana unang araw pa lang na nagkakamera ng verification, nagsalita man lang sana siya. Yung katampo ka ba kay Mark dahil hindi man lamang sinagot o hindi ka man lang naipagtanggol? Hindi ko alam sa anong nasa isipan niya. Kasi nga, dapat sa sarili niya ay pinoprotection niya yung career niya. Tapos ako naman, nandun din yung concern niya. Sana nagsalita na siya ahead of time. Para pagulaanan na. Eh wala. Lumaki na. Kahit saan mo na buksan ng social media, kung kami mukha namin ang makikita. Gumagawa pa nga ngayon ng mga pelikula eh. May love pa kami. Ginagawa ka na ng memes, pinaglalaro ka na kayo. Ayun nga. Ano ang nararamdaman mo? Doon sila masaya. Wala tayong magagawa. Hindi na respeto ko yung opinion nila. Pero sana respeto naman nila. Yung kami na sasaktan. Halimbawa, gawin sa kanila yun. Ano rin makakarami namin. Pero paano yung sinasabi na noong pa man daw ay marami nang naging suki itong si Mark Heras sa Apollo, marami daw ba din na nag-aabang sa kanya, marami daw na gustong may itira siya o bigyan siya ng pera. Ikaw ba? Kabila na ito. Ano? Surely, walang anything na regarding money. Walang pinag-uusapan. Ako, binigkakuso sa aking babae, binigkakuso sa aking lalaki. Ganun lang yun. Hindi naman ibig sabihin na kapag binigkakuso sa iyo ang tao ay peperahan ka. Hindi naman ganun lagi ang buhay ng tao. Kasi importante din yung tao mabibigyan mo sa tamang panahon. Alam mo, magkakamap ng respeto sa bawat araw o panahon na kayo magkasama. Maybe may purpose na pera sa simula, pero at the end of the day, habang nabibuild niyo yung relationship, yung attachment niyo sa isa't isa, nawawala yung masyadong concern ka sa pera. Hindi na yung pag-uusapan. Pero, our part, wala kaming pinag-uusapan na anything regarding that. Alam ko lang, magsusupport lang siya doon sa kanya. Yun na. Nalulungkot ka. Malungkot ako kasi nahihiya ako lumabas. Lalakad lang ako sa mall, bubulungan ng mga tao. Daming messages papasok, kinukonfirm sa akin. Paano yung mga taong umahanga, nakakagusto ng kanta ko, tapos pinamilala pa sa ng publicity. Hindi ko mabalanse. Ito ba yung kapalit ng success ng kanta? Ganito ba dapat ang kapalit mo? Hindi ko sa sarili ko, mas maganda pang tumutugtugan ang kanta ko ng ganito na lang. Pero walang ganito. Yung matagal ka nawala sa show, matagal ka nawala sa music industry. Kapag babalik mo, ginawa mo itong Somewhere in My Past, pero nagkaroon ka ng intriga. May pinagsisisihan ka ba bakit bumalik ka pa sa music industry? Yun na really, may kapalit na ng bawat bagay. Hindi napansin ko sa buhay ng tao. Hindi naman laging kung may success, laging nandun ka, laging meron siyang katapat. So merong saya, may lungkot. Pag may lungkot ang buhay mo, may saya. Pag ikaw naman ay successful, may maraming bumabato sa'yo. Yun ang yung realidad ng buhay. Speaking of Somewhere in My Past, hindi kaya si Mark Heras ang iyong nakaraan? Sabi nga, destiny. Ang pagkikita ng isang tao, hindi mo inaasahan. Ang pagdating sa iyo ng isang tao, nagbigla-bigla lang. Parang itong kamatayan na hindi nagpapaalam. Sa palagay mo ba, dahil ang nakuping Somewhere in My Past ay tumalakay sa parang kamakailan, nung unang iko'y mabuhay, hindi kaya pinagtagpo kayo dalawa ni Mark Heras at ng mga panahon na yun, naging kayo. Ang reincarnation kasi, pagkakaalam ko, posibleng ikaw ay babae ng unang panahon, pero nabuhay ka ngayon sa katawan ng lalaki, or lalaki kang nabuhay ka sa katawan ng babae. Yun yung mystery ng buhay na walang makakapagsabi ng katotohanan kasi wala pa naman ako na-experience na gano'n. Pero may mga ganong kwento sa buhay ng tao. Kaya mapapansin mo merong magaan ang loob mo, nakita mo, meron hindi. Kay Mark ba mag-anak ko? Magaan ang loob ko kay Mark. Kasi yung unang usap namin, walang yakang sa sarili. Hindi siya yung tipong mahangin na tao na Mark Heras siya. Ganun ang angas, hindi ganun. Kundi down to earth yung taong namimit mo na wala siyang career, inaamin niya, sumayaw siya sa billboard because gusto niya kumita, pero hindi siya nakikipag-table, hindi niya kinakahiya yung pinagdaanan niya na daily yung magpapasama. Doon makikita yung humility, yun yung maganda sa kanya, walang yamang sa sarili. Wala bang pitik sa'yo nung makita mo siya na parang nakita ko na ito. Parang naging bahagi ko. Parang nung mga panahon na nabubuhay ako kung parang nasa mundo ko siya. Wala ba? Walang ganun pa ako. Basta sa akin lang, first meeting namin ay nakikita mo
It's a different Mark. Nung unang nakita ko siya, noon maangas siya, iba. Pero pag nakita mo siya nakausap, masyadong mababa ng pagkatao. Kung makikita yung parang madali mo siyang abutin, hindi mo siya kailangan yabangan, hindi mo siya kailangan bilhin, silawin kung sa ano man. Kundi siya yung tao ngayon na kung ano siya, ay din siya. Punong-puno siksik mikling. Nagkaroon ng linaw ang kwento, mga iskandalo at intriga sa pagitan ni Mark Heras at ng Revival King na si Jojo Mendes. Kayo na po ang musga. Hindi po ako magsasalita. Kayo na po ang magsabi kung ano ang katotohanan sa isyong naglalabasan. Maraming salamat, Jo. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tondo, Buhay ka sa panig ng mundo. Ano ang feeling ng isang batang nagmula sa kahirapan na ngayon ay tagumpay at masasabi nating nag-aari ng maraming bahay, mga kotse, and everything? Isang malaking sugal yung ginawa ko na doon kami nag-away ng mama ko. Hindi siya ma-absorb totally na pwede palang mabago paglipas ng panahon ng buhay ng isang ordinaryong tao. Parang mahirap tanggapin ng isipan ko na ganun ang pinagdaanan ko. Pag binabalikan ko sa isipan ko, with all honesty, doon talaga nadurog ang puso ko nung kabataan kong yun. Sabi ko, mama, meron ako gusto dong kainin na longganisa. At yung hardly, 5 piso, hindi ko mabili. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo.